Bakit ka gumawa ng pangalawang salaysay? Una bang ginawa mo ay may nagturo sa'yo? Meron po. Sino? Si Ate Franz po. Tapos ako daw po ang sabing may gawa nung pag sa mata niya po. Ano, no? Yung pagsapok sa mata niya po. Di ba umalis ka, no? Lumayas ka at pinabalik ka ni Jerry. Opo. Tama po ba? Opo. Tapos naisip mo, kaya ka pinabalik ni Jerry dahil para gumawa ka ng salaysay, yung unang salaysay mo. Opo. Kailan mo nakitang binugbog si Aling LV ni Madam Franz? Simula po nung pumasok po ako. Gaano kadalas? Minsan po paggabi. Tuwing gabi. Opo. Araw, walang nangyayari araw. Paano mo nakikita ng binubugbog ni Madam Franz si Aling LV? Pag ano po, yung sarado na po kami. Sarado ng tindahan. Opo. O, paano mo nakikita? Pumapasok ka ba sa bahay? Pupunta po ako ng kusina pag Oh. matutulog na. O, Kita ko po binubugbog po siya. paano siya binubugbog? Pwede mo bang demonstrate paano niya binubugbog? Kunwari ikaw si Aling Franz, si Madam Franz. Yung sinisipa-sipa po. Hmm. Tapos sinasapok yung ulo. Saan niya sinasapok ang ulo? Sa Suntok, Opo. kamao. Walang instrumento, walang ibang instrumento. Wala po. Gaano kadalas? Araw-araw, gabi-gabi? Paggabi po, pag minsan mainit po ang ulo. Bakit mainit ang ulo niya? Hindi ko po alam eh. Tuwing kailan mainit ang ulo niya? Gabi-gabi? Minsan po, pag ano. So ibig mo sabihin, halos gabi-gabi, sinusuntok niya si Manang LV. Tama po ba ako? Ha? Opo. Okay. The permission sa Estrada. Hindi ka umawat? Hindi po. Hindi mo sinabihan. Tama na, ate. Hindi po. Bakit hindi ka umawat? Takot po. Natakot ka? Bakit? Baka po madamay po ako. Okay, meron kang unang salaysay. Meron kang unang salaysay sa pulis. Itong salaysay na natanggap ko at binasa ko ay pangalawang salaysay mo na ito. Opo. Yung unang salaysay mo, handwritten, sulat kamay mo. Oo. Tama po ba? Opo. Bakit ka gumawa ng pangalawang salaysay? At binabawi mo yung unang salaysay mo. Kaiba, yung unang salaysay mo, kakaiba doon sa pangalawang salaysay mo na iyong pinirmahan sa CIDG, Mindoro, Police, noong September 12. So, bakit magkaiba? Nung una, ang tanong ni Senator Estrada, parang pinagtatanggol mo si Mrs. Franz Ruiz. Yung pangalawa, iba na yung sinasabi mo. Yung una bang ginawa mo ay may nagturo sa'yo. Meron po. Sino? Si Ate Franz po. Pirma ka. Opo. Saan nangyari? Sa tindahan niya po. Wala kang kopya nung unang salaysay dahil wala kaming kopya rito. Wala po. Anong inilahad mo sa unang salaysay mo? Nailagay ko daw po na si Ate LB napasok po sa kwarto ko. Na pumasok si Aling LV sa kwarto mo. Opo. Oh. Tapos, Tsaka po yung naglalagay po nung kalawang sa heater. naglalagay ng kalawang sa Heater. heater. Opo. Oh, tapos, Tapos ako daw po ang sabing may gawa nung pag sa mata niya po. ano, no? Yung pagsapok sa mata niya po. Pagsandok sa mata. Pagsapok po. Pagsapok sa mata, oh. Ano pa? Tsaka yung pong pagsunog ng washing. Pagsunog ng Washing po. washing machine. Oo. Ano pa? Lahat yan ay tinuro siya ni Franz. Opo. Ano pa? Meron pa raw naglalagay ng buhok, Opo. pubic hair, sa pagkain. Totoo ba? Siya Hindi. nagdikta nun. Opo. Siya po. Totoo bang meron nilalagay si Aling LV? Wala po. Ano pa? Binayaran ka ba para sabihin yon? Wala po. Walang ano? Wala po. Di ba umalis ka, no? Lumayas ka at pinabalik ka ni Jerry. Opo. Tama po ba? Opo. Tapos naisip mo, kaya ka pinabalik ni Jerry dahil para gumawa ka ng salaysay, yung unang salaysay mo. Opo. Tama po ba? Opo. Sige, tuloy mo. Ano pang sinabi ni Franz? Yung yun nga po, paglagay po ng buhok sa mga pagkain. So, hindi totoo na doon sa unang salaysay mo, na hindi totoo na sinaktan mo o sinapok mo si LV sa mata.
Hindi po. Walang katotohanan. Wala po. Hindi mo kahit kailan pinagbuhatan ng kamay si Aling LV. Yung ano lang po, nung dati po, Paano dati? nung ginamit niya Telbing basahan po ang damit ko. Nung ginawang basahan yung damit mo. Opo. Ano ginawa mo kay Manang LV? Natabig ko lang po yung kanyang ulo sa sobrang inis po. Sa sobrang inis. Opo. Hindi magresulta ng pagkabulag ng kanya mata, yung pagtulak mo, pagtabig mo. Hindi po. Alright. Madam, sir, pwede makasingit ulit. Para Meron, Tulfo is recognized. thank you, Mr. Chair, sa Senator Estrada. Dito sa sinumpang salaysay ulit ni Dodong sa pang 5 na paragraph, 5 paragraph, sabi rito, nakita ko po nasaksiyan na maraming beses na po na sumusukan sa mga ginagawa sa kanya ni na Mrs. Ruiz, Patrick at JM. Tama ba ito? Accurate ba ito, Dodong? Itong sinumpang salaysay mo? Na nakita mo, sumusuka ng si Manang LB dahil sa ginagawa itong Ruiz na ito at mga kasamahan pa ninyo kasama si JM. Dito yan. Tama o mali itong statement mo? Tama po. So, ibig sabihin, si JM kasama sa nananakit kay Manang LV? Po, hindi ko alam po eh. Hindi, sabi mo kasi rito, nasaksiyan mo maraming beses po na sumusuka ng LV dahil sa mga ginagawa sa kanya ni na Mrs. Ruiz. Sino tong Patrick na to? Ikaw. So, ang sinasabi ngayon mo, Dodong, si Ruiz, Mrs. Ruiz, and then yan si Patrick, at saka si JM, nasaksiyan mo, nananakit kay Manang LV hanggang sa sumuka siya ng dog. Dito to. Accurate ba to o tinutusan ka lang na Wala lang po. If I may interject, Senator Tulfo, ang nakalagay dito, wala po silang pakialam. Ano ibig sabihin nun? Nandun si Patrick at JM pero wala silang pakialam at patuloy ang ginagawang pananakit sa kanya po. Sino ba ang kasama ba sa pananakit si JM at si Patrick? Kasama sa pambugbog? Hindi po. Mr. Chair, ewan ko baka nabago na to dahil dito sa number 5, talagang sinasabi niya, sumusukan ng LV dahil sa mga ginagawa sa kanya ni na Mrs. Ruiz, Patrick at JM po, pero wala po silang pakialam at patuloy lang ginagawang pananakit sa kanya po. So, maring hindi maganda at mali yung pagkasabi mo rito. Opo. Sino ang nanakit? Si Fran po. Yung si Patrick at JM, napapanood lang. Opo. Nanakit din sila. Nanakit din sila kasama? Hindi po. Okay. So, siguro next time, pag gumagawa po sila ng ganito silang pansalaysay, Mr. Chair, dapat meron silang abogado sa tabi nila. There should be a counsel that telling them na kung ano talaga yung mga dapat nilang sabihin o may screen kasi dito baka maipit sila bandang huli.